Ito mga kababayan matapos magkomento at sabihin ni Dean Chase sa isang post ni Senator Risa Hontiveros na wala bang kokontrata para kay Senator Risa Hontiveros nang matapos na ang kaburikatan neto, ay agad namang pinalagan ng senadora ang komento na yan ni Dean Chase at agad ito gumawa ng aksyon. Ito ang sinabi ni Hontiveros. I condemn the wave of death threats and pro-killing comments that erupted online following the death of vlogger Mima Alicia. Sa halip na makiramay, may mga nagdiriwang sa gitna ng kamatayan at naguudyok pa ng karahasan. Ngayon naman, marami rin ang tahasang nagbabanta na ako daw ang susunod. We are taking these threats seriously. My staff has routinely deleted and reported these disturbing comments on Facebook, and we have submitted to the NBI the names and screenshots of hundreds of Facebook users who have threatened to kill me. I call on social media platforms and law enforcement to act decisively against this culture of impunity online. Hindi dapat maging normal sa atin ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa. Kahit gaano kalalim ang pagkakaiba natin sa politika, may hangganan ang ating mga pagtatalo. We cannot allow such hatred to cost another life. We are better than this. Tila hindi naman natinag si Dean Chase sa sinabi na yan ni Hontiveros, mga kababayan, at kaagad nga itong bumuelta sa senadora. Talaga ba, Risa Hontiveros? Nakakatawa ka kang hayop kang putina mo. Akala mo talagang masisindak mo ako, no? Akala mo matatakot ako? Think again. Kung ang mga wala utak mong mga alagad, hayop kang demonyo ka, masisindak mo sa mga ganyan mong mga pasaring, ibahin mo ko, treat me differently. I am of a different breed. Ina mo, wala akong pakialam sa'yo. Kahit ikis-kis mo pa yung bilat mo sa kahabaan ng EDSA, wala akong pakialam sa'yo. Ina mong hayop ka. Akala mo ikagaganda mo yan? Tatakbo ka pa ng presidente? Akala mo mananalo ka talaga? Think again, you stupid bitch. Sige, magkaso ka, mag-file ka. Ramihan mo ha, I'm waiting. Ano sa tingin nyo dyan mga kababayan, may pagbabanta ba sa sinabi ni Dean Chase na wala bang kokontrata para kay Senator Risa Hontiveros nang matapos na ang kaburikatan neto? Paki-comment lang po sa ibaba. Samantala, mga kababayan, courtesy of SMNI News, kung saan binigyang diin ni Attorney Salvador Panelo na hindi dapat maliitin ng publiko at ng media si Senator Robin Padilla sa kabila ng mga batiko sa kanyang kwalifikasyon. Ayon kay Attorney Panelo, si Senator Robin Padilla ang susunod na Pangulo ng bansa. Kapag hindi tumakbo si Vice President Sara Duterte panoorin. Pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan mo yan si Senator Robin Padilla. During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, 12, sa 10 pa, balik sa, hanggang sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi ba nanalo yan? Ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila ko alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ng batas. Kailangan niya kasi enforcer ka eh. Batas. Gusto mo maging police. So graduate si Senator Robin Padilla. Pangalawa, may sentido komon yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ang tumakbo eh. Sabi ko, hey Robin, handa ko sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang magna-number 1. Huwag mo intindihin yung mga detractors mo. Yan na ako si Tulpo. Number 1 sa survey, wala yan. Walang binatbat sa'yo. Wala kaming binatbat sa'yo lahat. Ikaw ang magna-number 1. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi. Tandaan mo mag-number 1 ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number 1 ka. Tandaan ko yan. O ano nangyari, disyak lahat. Pati si Robin, kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita mo na yung kanyang talino. Saka tingnan nyo ha, sinong senador na nagtatalong-pati dyan sa wikang Pilipino? Sila. Walang iba. Walang iba. Kaya yung sambayanan ng majority ay hindi naman marunong English. Naiintindihan siya. Kaya ngayong mga mainstream media, pwede ba?
Kung pag menos mo sa interesa ni Senador Revilla, Padilla, palagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Tandaan niyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ko kasi Senador Robin Padilla, sabi ko niyo sa asawa niya. Alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number one. Kaya sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tandaan niyo yung sinabi. Magiging presidente yan. Para sa personal kong opinyon mga kababayan, kung sakaling hindi matutuloy si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election, dahil sa panggigipit sa kanya ng administrasyon, ay malaki rin ang potensyal ni Senator Robin Padilla na mananalo bilang presidente. So kayo mga kababayan, sang-ayon po ba kayo sa posibleng pagtakbo ni Senator Padilla bilang presidente?